Alright, so bago natin format, papakita ko muna sa inyo na nakalagay na yung SSD natin. Okay. So, ito naman yung isa. Ayan. So, ito muna yung babanatan natin, yung dalawa. Okay, so ready to format na siya. Nakalagay na yung USB bootable natin. Ayan, naka-prepare na rin siya. So, kiklik na lang natin yung next. And ito yung timer natin. So, hindi to karirahan guys, no? So, pinapakita lang natin dito, dinidemo lang natin dito kung gaano kabilis mag-format using SSD. And disclaimer guys, nakadepende pa rin yan sa specs ng inyong mga laptop or desktop. Okay? So, next lang natin. Alright, then, mamaya na natin i-click next. Then, dito naman is next. So, new. Apply. Okay. And then format natin. Okay. Click natin yung next. Magi-start na yan. Click na rin natin yung start. Then next dito magi-start na yan. Ayan. So, wait lang natin siya. Ito yung timer natin. Actual timer yan. And siya nga pala guys. Nakadepende rin pala sa operating system na ginagamit nyo. Kasi meron yung mga mod type or yung modified OS and yung normal na standard Windows. Okay? So, medyo mabigat yung standard Windows. Medyo matagal. So, gumamit lang tayo ng light version dito. Okay. So, yun. Nasa 6 minutes, no? 6 and 3 minutes. So, ito naman isa. So, not bad guys, no? Not bad. Kasi laptop tong gamit natin, no? Pagdating sa installation kasi, iba pa rin yung mga desktop. Ayan. So, mas mabilis sa desktop. So, approximate nasa 3 minutes or 2 minutes lang yan. Ayan. So, meron akong previous video. Mapapanood nyo. Nasa 2 minutes lang yun. So, okay na to. Check natin yung hard drive. Yung SSD natin sa disk management. So, right click lang natin, properties. So, ayan yung Oreco. Kung i-compare natin sa, ayan nasa 7 minutes and 30 seconds. Okay? So, tapos na rin tong Toshiba. So, not bad kasi kung ganito yung gagamitin pa natin, yung mga hard drive, so mas matagal siya. So, yun. Okay, so after natin ma-format, so, syempre lalagay natin yung driver software na itong laptop natin, no? So, yung isa, hindi pa okay. So, ito okay na. Complete drivers na rin yan. So, ang ganda kasi pag naka-SSD tayo guys, no? Ang advantage sa kanya, pwede tayong mag-multitasking. Let's say, for example, nanonood tayo ng YouTube. Then, at the same time, pwede rin tayo mag-open ng any apps. Okay? Then, halimbawa, habang nagta-type tayo, meron tayong kinakopy na files. So, Control-C natin. Then, lagay natin sa desktop. Control-V. Ayan. So, copy speed. Okay. So, again guys, disclaimer, lagi nyo tatandaan, syempre advantage pa rin pag naka-SSD ka pag nagta-transfer ng files. And, depende pa rin sa specs ng inyong mga laptop, no? Okay. Okay, another thing nga pala, no? Ang advantage din kapag ka naka-SSD pa, sa mga hindi nakakaalam, no? Napapabilis din yung pag-boot up ng Windows. Ayan. Pag open ng laptop mo, kung mapapansin mo yung traditional na hard drive, napakatagal ng loading, di ba? So kapag naka-SSD ka, ayan, mabilis lang. Di ba? Seconds lang. Alright? So, syempre, ganun din sa shutdown. Okay?